Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Friday. Masayang Friday sa inyong lahat. Masayang Friday, Nason. Masayang Friday, Jen, at masayang Friday sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa. Aman po ang lagay ng panahon ngayon dyan, anuman po ang oras, welcome po kayo lagi sa Saganang Mamamayan. At syempre po, Friday. Narito na po ang hinihintay ninyo, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Friday po sa inyo. Pinipilit po namin pasayahin ang Friday ninyo, mga kababayan, kahit na po napakagulo na po ng nangyayari. Alam naman namin, na alam po ninyo kung sino yung nanggugulo. Yan. Ganun ho ba? May nanggugulo ho ba? Kunwari pa naman kayo alam. No? Kasi akala namin ni Nelson, lahat walang... Paano kasi, halatang halata naman na sikip ang dibdib. Yung, galit na galit siya nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Mga ganun, ano? Naisahan, nautakan. Yung ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga Opo. ang kanyang presensya. Pero di ba siya, bago naman yan, Sen, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapaltan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ho ba? Para namang hindi mo naman alam yun eh. Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun ho. Hindi mo ba alam yung... ngayon parang Opo. napasulat yata sa banal na kasulatan yan eh. Ano ho ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po, Hindi, alam mo yung taong dahil sa kanyang sama ng loob, yung parang dahil nga nautakan ba, nasalisihan ba, nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Ayun nga Okay. Sabi ng Biblia parang mga liyong umuungal eh. Di ba? Na okay. parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga ganon eh. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita nyo man, wala namang Oo. wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing, we congratulate the new majority, ganyan. Yes po. Walang walang anumang pangyayari. Opo. At siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Ang Senado ay isang institusyon na kapag yung makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direksyon natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon eh. Ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%. Ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila eh. At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di ba naman nasasabihin ng pangalan? Yes. Si Bato kanya, wala yan, hindi makakarating. Yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na eh. It's another, parang another shield of guarantee na talagang hindi. Kasi nga takot na takot eh.
Oh, ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-pag-asan. Makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa... Alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam, paano kaya mangyayari yun? Oh, 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang talagang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot yun? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako una nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo, oo. Oh. Nako. Tama ba yun? Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam niyo naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talaga mangyari yun. Oh, pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Di pumasok naman ako. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon, ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. O, di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. O, di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, una sabihin. Yes po. Talagang ano eh. Ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Malagi. Parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon ko. Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo, wala nang... ayan, kayo, ano man pag-usapan natin tungkol doon? Opo. Hindi, pero anyway, Sen, kasi simulan natin sa Monday. Unahin natin, chronological tayo. Monday nga Yung sinasabi ko. chronological of Lunes, events Lunes. tayo. Umaga Sen. muna, umaga. Umaga nung, di ba, ina-expect na ba talaga ninyo na may mag-motion na all seats vacant. all seats vacant, all possession vacant, na mayroon talagang ganun mag-motion? Hindi, ganito kasi, dahil nagpulong kami ng Sunday. Okay. Sunday! Hindi ko nasasabihin kung saan, basta nagpulong kami. Opo. Gabi. Ako naman kasi, pag alam kong wala namang mangyayari, basta sukat na lang na alam nilang nakipag-cooperate ako, nandun ako, nandun nakikinig kayo, ako. Pero hindi na ako nakikisali sa usapan. Kasi nahati lang yung pag-uusap doon sa isang ang tao at saka kay Senator Bato. Ngayon, sabi ko, nawalang galang na sa inyo, basta't ako, hindi ako naniniwala Opo. na itong taong ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pasensya na kayo ako. Pasensya okay. na kayo. Ako, tapat naman ako eh. Ako kahit na imposible, ang alam ko dito, si Senador Bato, kaya lang alam kong imposible. Alam kong imposible, pero sabi Sa sarili niyo, talaga sa tingin, hindi talaga darating si Bato no? Hindi. Alam kong gusto niyan dumating. Ang problema ko, paano siya makakarating? At saka paanong paraan ang gagawin niya para makalusot siya sa maraming taong naghahanap sa kanya. At eventually, bigla niyang ipakita yung sarili niya na nandun na sa loob ng plenaryo. Para sa akin, imposible. Kaya sinabi ko, ito lang ang sa akin, sabi ko, alam kong imposible, pero ito lang kako ang nalalaman kong makakapagbigay sa atin ng tagumpay. Yun ang magiging susi. Respeto naman. Alam naman namin yun, sabi niya.
Tapos ako kakausap dito, ganyan. Hindi na ako nakikinig doon dahil alam ko walang mangyayari dito. Ganun ako eh. Opo. O yun ang pananaw ko. Wala naman akong magagawa Wala naman. doon. Kaya nung umalis na ako, actually, nauna akong umalis, sabi ko. Pinuntahan ko si Senator Bongo na nakaupo doon sa malayo. Senator Bong, mauna na ako, sabi ko. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, wala tayong pag-asa. Yung sinasabi nyo na Makukuha yung majority. hindi, meron kaming plan B eh. Oho. Meron kaming plan B. Kapag hindi kanya dumating si Senator Bato, Opo. declare na lang natin ang mga chairmanships vacant. Ay, ayoko din yun. Sarili ko lang naman yun. Kasi hindi na lang ako kumikibo. Oho. Kasi alam ko, sige, declare natin. Hindi naman sila papayag, magkakagulo-gulo lang kami. Oho. Tapos, puro labanan, puro debate. Ang bansa rin na walang ano eh. Oho. Imposible yun na merong kaming magagawang mabuti nang dineclare lang namin. Away-away din yun. Okay. Oho. Siyempre, labanan. Ako dito, ako gusto. Ganyan. Tapos, salungatan, ganyan. Yun ang plan B. Ang plan A talaga, sana makuha namin. Ayun. Kaya lang ako, isa na ako sa walang pag-asa doon. Hindi kayo maasa na mangyayari Hindi ako yun. maasa. At sabi ko kay Senator Bong, alis na ako, sabi ko. Opo. Kagaya na sinabi ko, si Senator Bong lang, Senator Bato lang. Kaya lang, it is an extreme sacrifice on his part. Opo. Hindi ko alam paano. Pero sana mangyari lang, sabi ko. Kasi kung halimbawa dumating siya lang ang makakapag-turn around. So yun ang magti-trigger na para talaga mag-turn around Pero ng ano. maski sila, alam naman nila yon. So, bali, ganun na lang siya ang magti-trigger. Opo. Tsaka siguro, kung sakali mangyari, malay mo ako, maisip niya na pag nakuha namin, this is a better chance for him na maproteksyonan namin siya. Ano na nangyari naman for a while, di ba? Opo. The rest is history. Ayun. Oho. Pero kung hindi dumating si Senador Bato, Ayun sa nga. tingin nyo, parang hindi rin magde-decide yung iba na lumipat. Kasi parang Hindi, magagawa din namin mag-motion ng Oho. vacant. vacancy ng chairmanship lang. Hindi ng Senate President. Hindi not all positions. Oho. Kasi ang ginawa namin nung dumating si Bato, di ba? To declare all positions vacant. Iba yung chairmanship lang. Parang gulo-gulo lang. Oho. So yun palang ano. So, ganun Okay. kainit si Bato Oho. nung dumating. Kaya, Nung makita ko, bigla akong ako ang unang nabuhayan ng loob. Ang gusto ko eh. Sinalubong talaga, napayakap ako doon sa tao eh. Kasi humahangos nga po eh. Nakita namin eh. Hindi nga siya makapagsalita eh. Anong nangyari sa'yo? Oo, hinihingal po eh. Hinahabol ako. Sino nga ako mahabol sa'yo? Wala na. Yung mga FBI, nandun sila. Tapos ginaganon niya sa akin yung daliri niya. Itong isa, basag itong isa. Yung isa, nabalatan dito. may dugo, oo. Sa kakaganon niya yata sa ano. So, yun na nangyari. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi ang inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa Opo, lang. maaga pa lang. Oho. Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Oho. Member ng Senado ang uhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. Oho. Tapos tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... Nasa lounge. Habang nasa lounge sila. Oh. Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. Oho. Oh,
With more reason, anong ginagawa ng NBI Mm-mm. sa premises ng Senado? Tapos nung gabi na, ng Miyerkules na yun, pinatawag namin. Kasi nga, yung nagbarilan, ano? Opo, yung Hindi pa yata, yung gabi na yun. Wala pa yung... Hindi pa yun. Oh, Oh. yung Hindi pa yun. Lunes yata Lunes yun. pa yun. Opo. Eh. Oh. Gabi na yun, pinatawag namin si Melvin Matibag. Oh. Sir, sabi niyo, ang instruction ko naman po sa kanila, pag nakapasok na siya sa session hall, tigilan niyo na, huwag niyo tutugisin. Tingnan mo na nga kaya ako. pa. Oo. Ibig mo sabihin yung hagdanan kung saan niyo siya hinabol ka, hindi party ka ako ng Senado yun. Yung parking na doon nagsimula ka akong habulan, hindi ka ako sa Kaya premises ng pala Senado. habulan talaga, oh. Pwede mo ba kaming bigyan ka ako ng kopya ng warrant to pa? Opo. Sir, kasi nasa sasakyan ko eh. Hindi ngayon, bukas, sabi ko. Tapos, bigyan mo na rin kami kako nung communication or order ng ICC na pinasa sa kanya yung sa Interpol. Opo. Yung inisyo. Kasi yun ang officiality eh. Yun ang proseso na dapat mangyari. So kung sakali ka ako na sinabihan, humingi ng request sa ICC, yung request na yun gusto naming makita. Okay. Tapos from the Interpol, ICC to Interpol request, ano? Opo. So from Interpol, sabi ko, pumunta siya sa atin, PCTC, meron din communication. Ayan. Tapos yung PCTC, dahil siya yung counterpart ka ako ng Interpol, Interpol. Opo. sinabihan ka niya, ikaw ang NBI, mag-execute. Aha. Yung deputization ng PCTC sa inyo, gusto ko rin makita. Therefore, there are 5 Oho. documents na gusto. Yes, sir, sabi niya. Ang ganyan, wala siyang binibigay. Okay. Palagay mo ka kung dineputize ka, NBI magse-serve. Bakit si Trillanes ang nagwawagay-way ka ako ng warrant of arrest? Ayun, siya pa Sino yun. ba ako yun? Oo nga ho. Oo. Agent. Ang dami nilang dapat sagutin dito eh. Bakit ka ako? Si Trillanes ba? Sheriff na nga ako ng ICC yan? O naglilingkod na sa Interpol si Trillanes? Paano siya nangyaring napunta ron? Oho. Ito yung mga hindi nila sinasagot. Pagkatapos kung ano-anong sinasabi, nagkudita raw kami dahil sa impeachment. Kahit naman hindi sila napalitan ganun din ang bilang namin Lalo sigurong lumakas pa ngayon dahil pinaggaganon nila kami. O palagay mo na hindi makakaboto si Senator Bato dahil biglang nawala na rin. Opo. Siyempre, pati nga yung protective custody, hindi nila ginagalang. Oho. O siguro yung tao nag-isip na, ayaw ko na rin madamay kayong lahat dito, baka magkabarilan dito. Nagkusa na lang tumalilis yung tao. Di ba? Pero 12 pa rin kami ngayon. Oh, yun nga. Oho. O halimbawa, nagbutuhan kami. Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat. para ma-convict si Sara? Yung conviction ni Sarah, parang at least mga 16 votes. O, 1/3. O, 2/3. Two-thirds. Opo. Oo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oo. Oo nga, no. Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man. Pero, 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment. impeachment? Oo nga, no. Kasi yun ang unang pinalulutan. Kaya daw ninyo pinilit na makuha ang Senate majority. Kasi parang preparasyon nga raw ho, kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal nang maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Ng Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao, halos siyam na buwan ang naghihintay. Oho. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Oh. Na marami nang naiinis, kaya kita mo, maski sila ay nang pumirma. Pumirma. Oo nga. Yung majority. So, maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna
Oho. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano na maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Alam ba, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman yun, ala nang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. sus, yun daw yun daw, ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun, palagi ko natala sa kasaysayan. Ayaw po, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon, unicameral lang ating Senado. Assembleya pala. Wala pang nangyari, 1960 ata yun. wala pang nangyari na ang isang senador, incumbent senator, hinabol ng ng NBI, nakipaghabulan. kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep Kapag hindi ka maingat doon, Ay, sus, kaya nga nadapa si Senador Bato hindi isa. Palagi ko lang, alam mo nung, nandun sila Meron kasi kaming, meron kaming palikuran sa likod ng session. Doon ako palaging dumadaan. Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ang mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo, sa dadaanan, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Bakit pinayagan? So, teka lang yung warrant of arrest na yun. Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... Hindi kasi maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes. War crimes, yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job.
Yan naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Aha. sabi ko nga, Pwede. huli na ang lahat. Oo. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. Hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. Hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang Isuko. i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Wala po, wala. Aha. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyu ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyu mo, hindi na dapat kilalanin. Ayun din ang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. Lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Walang treaty, walang extradition. Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang legal basis? Doon sa Wala ICC nga na mismo. eh. ICC is operating under the principle of complementarity. Kung nagpa-function, ang dapat nilang ginawa, dito nila dinimanda. Bakit kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya nung sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane. And he will vanish to the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Yan, ginawa, Digong. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. Imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah? Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? Kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamo ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Pero hindi niya sinabing, ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Kaya nga gusto ko malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun ho ba? Ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at saka ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman, PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. Bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI Director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP.
Wala rin communication. Ayun. Ay, teka lang sana, ito, ikaw kasi lang ho, sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi ginagamit ng mga kakontra. Ano, sabi nila, doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga, binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad ng Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag ng mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa. Yung local, ano? Yung ating domestic jurisdiction in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. Sabi, tingnan niyo kung meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin yan. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Iba naman ang sinasabi doon kasi. Ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga, sabi niya, pero merong isang taon na plazo bago implementation ng ano? Bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Bakit importante yung isang taon na parang, anong tawag doon? Transition. Oo, say transition. Kasi nga, meron kang nagawa Opo. na dapat sana i-maximize mo yon. Huwag mo sasayangin ang isang taon na yon. Dapat doon sa isang taon na yon, yung kanilang prosecutor, Na-file. kung talagang seryoso siya kanyang trabaho, dapat hindi niya sinayang yung plazo na 1 year na yun. Yung 1 Doon siya year. dapat nag-request ng investigation. Ayun. Okay. Oh. Kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag- 2.5. Hindi na talaga tayo, Expired. Oh, hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun, Opo. 3 araw, nakuha niya. Bago mag-expire, 3 araw, na-file niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung i-file niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang ang kung ano-ano lang legal basis. Kahit ay hindi na ginagamit. totoo. Para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali. Pero so ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila, pero it's up for the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin ng Russia. Vladimir Putin ng Russia. Anong sabi ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo kanya. Pa hindi ko umalis dito, ikaw ikukulong ko. Tumakbo. Ganon din si Israel. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Halika. Hindi po, kanya, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Hindi na-recognize ng Israel. Hindi na-recognize ng Russia. Opo. Tayo lang. Tayo lang. Kasi kakontra kalabang politika ata yung... Ano ang iniahayag ng pangyayaring ito? Oo, itong mga magagaling magsipag-comment. Yung mga
Yung mga Opo, naglalabas na ngayon mga legal na kung ano. yung mga nagpapanggap ng mga political analyst, political saka yung analyst, saka yes yung mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Oo. Oh, yeah, hindi. Nasa dlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng ng Fugitive. Fugitive, oo. Fugitive. Ginawa daw na yung ano Samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC Yun nga. ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Sa kabilang banda, naihayag ng Senado ang kanyang independence. Oho. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, giyera ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Oo. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Oho. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigi ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun na nga po. Oo. Yung tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasca. Ano ang basis niya? Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Di depensahan po kayo, siyempre. ang buong Senado. Security. Oo. Security. Oo. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw nilang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises nito. Pinagbababa ng armas. Bumababa ng Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. eh. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oho. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba ang implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oho, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Yun lang pinasok kami. Oo nga. Mali na yun eh. O ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng ganun. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Sinabi niya yun, ha? Sana wag niyang itanggi sapagkat naririnig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Senador Bato. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdam mo na baka may mangyari nga. Kaya para makasiguro ka, sige, nandito lang kayo, magbantay kayo. Oho. Be vigilant. Siyempre, para makasiguro tayo. Oho. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba? So ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB, kung wala silang hint, edi wala silang Wala ganun. silang hint, pero kailangan nag-double sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it for, we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno Ang ating sa leadership, Senado. ang kanilang leadership. Oho. Baka kung tayo medyo lumog-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate ko. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, totoo it could yan. happen. Oho. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid
sa paggawa ng mga batas, siyempre na may pagka-disgusto na rin. Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati, sabi nga ni Yes Nelson. po. Ninanais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang makapagpa. Ma-overturn yung Pero leadership. sasabihin nung isa, Senate coup, sabi niya. Oho. Like, a Senate coup, like a rebellion, Rebellion is a continuing crime. according to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Oh. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung... Unang-una, walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership Ng leadership, opo. is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila, alam din nila na talaga nangyayari talaga Alam yun. nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Hindi rin yun- Bakit niya ikukumpara nga eh? Tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership Sa coup. sa... Rebellion. Isang rebellion. Meron sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa Sa pagpapalit ng Senado. liderato sa Senado. Iba yung coup sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, sa kagaganon eh. Ganun ho ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naintindihan ang pinopost niya. Oho. Oh, kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, kanila. Sen, ito naman ang punto. Sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba, Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Hindi aarestuhin. Oy, ganun pala, di dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes at saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? Oho. May mga baril pa. Oh. Oh. Paano nga? Bakit yung usa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga Yun sa pagkita yung trabaho talaga nila. trabaho niya yun? Nag-fire ng firing shot. You did not even assume the regularity of his function. Oho. Diyan mo makikita. Dapat pala masuspindi Paano yung pinisumuntok doon sa... Ayun. Oo, dapat. Siya wala pang complaint eh. Oo. Walang complaint eh. Samantalang isa, binugbog na nga yung isang membro ng usahan namin. Kaya pala sinisigaw niya, tinutupad ko lang yung trabaho ko. Umiiyak pa eh, di ba? Yung sabi nung usaa, nung binubugbog siya eh, duguan eh. Oh, may nagdemanda na siguro. Pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspindi niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo riyan? Di ba? Hindi po, ang naunang sinuspindi, yung tumarbaho na depensahan kayo eh. Tinidepensahan lang kami, pinuproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado eh. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Kung sino nga. man nagsasabi ng totoo sa dalawa. Wala daw sa NBI, sa So, Senado, nasa GSIS pala. Alin ba dito ang totoo? Ba't walang coordination? Oo. Oho. Maski sa babaeng tagapagsalita. Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung Matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, umalis kayo dyan. Oo. Nandun nga. O parang walang coordination eh. Oho. Dapat co-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Di ba? Technically naman daw siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang ang pagitan eh. Nung GSIS sa kanang Senado. Nasa GSIS yung daw. Lunes. Yun, nung Lunes, nasa Senado talaga sila. Kasi naman, nag-coordinate daw po. At saka sabi... Tsaka doon sa may nakapasok din. Oo. Yung malapit. Nakapasok din. Oho. Anyway, Sen, magkape muna kayo. Tuloy natin itong ating kwento at marako, interesado pa po ang ating mga kabayan. Pagbabalik natin Ayan, dyan, mamaya yung putukan mismo. Ayan. Yung nandun sila sa loob eh. Oo. Kasi ang balita natin, nagtakasan yung iba eh. Nagtakbuhan daw bago pa mangyari yun eh. Tsaka lahat po nag-live, Sen. Iniintay namin na mag-live kayo eh. Ayun nga. Yung Facebook Live, bakit mga kasama nyo nag-live kayo po? Hindi ko ugali, nagla-live. Ganun ba? Hinahanap ko si Enrico eh. Hindi, nagugutom na ako dahil sa... Oo nga. Meron Alas pa naman 8 na kami, yun. meron naman kami pagkain. Sabi ko, teka mo, nakakain muna ako para... Kasi gutom ako eh. Naku, ginamit pa nga kontralaban sa inyo. Pagkatapos ayun ng puto ka, nagkapihan pa. Ang ganda, nagingitian pa itong mga senador na ito. Parang ganun ho.
Wala hindi ako kasama sa nagngingiti. Ganun Hindi ba? ako nakangiti. Nabubuisit nga ako Ayun dahil ba? ano ba itong nangyayari sa bansa natin. Ay, mga miyak po, balikan natin. Pati yan, ba ah. naman yung pagkain ko, kasalanan ko pa? Oo nga. Ginamit pong nagkalat kayo sa social media. Paano yung paano yung mga puro pula yung mga mukha? Ayun, wala nakakuha ng picture na yun. Sen, eh. Dapat ba? Pero ako nakita ko sila. Ganun ba kayo? Oho. Bigla ba kayong pupulang mukha? Alam niyo na kung bakit pumulang mga mukha. Hindi nila na-expect ang mga pangyayari. Pero kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Meron pong paalaala ang PPA. Panoorin niyo po ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo, Pure Gold. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ko kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. At sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit, nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Lamok, pepok. Ayun. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oy, ito pa po isa, lalo ngayong panahon ng mainit, dapat lagi tayong fresh, mabango. Scent by Savalgar. The scent of royalty has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasion. Scents by Savalgar. Amoy mamahalin sa presyong mamahalin. Ayun bango.
Yan, nason. Pampakalma. Kailangan natin sa panahon ito. Ay, naka. So, balik tayo sa ating talakayan. Tuloy na natin. Nandun na tayo sa balita, Sen, ay nabanggit naman ito ni Senate President Alan Cayetano. Yung mga kasama niyong ngayon ay minority ay maagang nag-alisan. Nagtataka kami ni Jen kasi alam nila na may paparating na impeachment complaint, di ba? Yung articles of impeachment, dadating eh. So kung excited sila at gustong-gusto nilang impeachment na ituloy, dapat hindi sila umalis. Ito yung pagtanggap pa lamang, yung pagtanggap ng articles of impeachment. Hindi, ayan yung dumating eh. Kaya nang dumating ito, tapos na yata yung ano? Hindi, bago maputukan. Yata, ano ha? Ayun. Hindi naman natin sila masisisi doon kung ayaw nila na magagawa natin. Baka naman siguro, as early as that day when the complaint is supposed to be transmitted to the Senate, Apo. they're already resigned to the idea that, these guys are 13 already. Wala na kaming boto. Baka naman, ito sa akin lang naman, baka naman ayaw na nila, hindi na sila interesado, kaya umuwi na sila ng maaga. Ako naman, ayaw ko mag-ascribe ng kahit anong ano sa kanila. Kasi, ang totoo niyan, yung iba naman talagang umuwi ng maaga. Ano? Okay, Ako lang kung minsan nang hindi umuwi ng maaga, kaya kung minsan nag-apologize ako sa mga kasama ko. Kasi, alam mo ang tradisyon doon, habang ang senador nandun, walang uuwi. Kaya kung minsan, walang uwi sa staff niya. napapaano ko sa ginagawa ko. Alas 9 na pala, hindi ko alam, kaya magsosorry ako sa kanila. Ngayon, kung mo alas 7 na ng gabi, alam ko, nagsiuwi na. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung sino yung tumawag sa aking mga staff. Yan, Nanginginig yung boses ng isa na tumawag sa akin, Sir, pinapauwi na po kami. Sino nagpauwi sa inyo? Siyempre, ang pagkakaalam ko, pinauwi sila nung sino may dapat magpauwi. Basta may tumawag po kasi rito na kasi rin po may mangyayari ngayon dahil uliin po si Senator Bato. Tumalilis na nga po yung marami. Naiiya sila sa akin. Umuwi na kayo. Nanginginig na yung isa eh. Pinauwi ko na rin sila. So sa mga empleyado, meron talaga nagsabi. May nagsabi, magsiuwi na kayo. Okay. Kasi ang lumalabas na po Pero tama kayo na siguro 11 pa naman sila. Pero man lang isa o dalawa na gano'n man lang na bilang tingnan natin kasi articles of impeachment, nagtawag kami mahalaga ng ito caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. Well, Senators Caucus nga daw po eh. Wala naman kaming... Hindi ko masasabing all senators caucus yun. Basta ang alam ko, in-extend namin kasi, guys, sabi ni Alan, baka pwede namang mag-stay kayo ng konti kasi tumawag na paparating na yung maghahatid ng ano. Tinawag nga niya yung opisyal namin, yung asawa ni George Garcia ng COMELEC. Siya yung opisyal na tatanggap doon eh. So binibrief niya kami. Habang nagbibrief, hindi nga natapos, nagputukan eh. Ano ba yun? Ang akala naman kasi ang lumabas po ngayon sa mga report ay sinabihan daw yung 4 na kasama yung senador na umalis na kasi nga may mangyayari. Parang nakatanggap daw ng paunang tip. Kaya nagmamadali daw. Yung 4 sa yung mga nasa kabilang side. Kaya nag-alisan. Sino tinawagan sa amin? Ayun nga rin po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung... Wala nga. Naalaman ko lang na itong mga staff ko pinaalis na rin pala. Mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. Ayun, tsaka nagkaputukan. Pero ito kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate po ang mga NBI kay noon ay Speaker, Senate President Tito Soto. Pero nung nawala na po siya, ito po sinabi nga daw, alas 7 ng gabi, nandito kami para arestuhin si Senator Bato. Di ko nga kung si SP Soto, kayo naman ba't yung arestuhin dito? Alam niyo naman wala rito yun. Di ba yung una mong reaksyon gano'n? Yun ang sitwasyon talaga. Sabi ko, ano sinabi mo? Kasi habang pumupula yung mga mukha nila, nakikipag-usap ako sa kanila. Andito si SP, katabi niya si... Sa lounge na po ito, Sen? Sa lounge. Ito si SP, andito si Sherwin Gatchalian.
nakatayo naman si Migs. Opo. Nakaupo rito si Kiko. Umupo ako dito. Nagpakuha ko ng konting pagkain. Siyempre, Oho. sa pagkakala ko naman, kasali naman ako ron eh. Oo, senador din naman. Di ba? Pang senador naman talaga yun eh. Alam ka naman, di nila ako pakainin doon. Sabi ko, bakit ka ako? Ang popular. Puro malagihin na yata ako. Hindi, kanya, ano lang kami. We are, alam mo na, boss. I love you, boss. Ganyan pa yung mga gano'n lang. Aha. Sabi ko, ano pinakita pa sa'yo? Hindi pinakita. Hindi mo nakita? Hindi. Ano sinabi mo? Kaya pinagtapat niya, you better coordinate with the... O saan? Teka muna, ba't hindi niya sinabi, huwag dito? Pag sinabi mong you coordinate with the OSA, Well, siyempre ho. nagbigay ka ng approval na Go signal yun. gagamitin ang Senado. Ibig ko sabihin, dito mismo sa loob ng Senado, Opo. Huhulihin. isasagawa ang paghuli sa isang sitting and incumbent senator of the Republic. Wala bang implikasyon sa iyo yan? Ikaw ang Senate President. Kung ako ang Senate President, teka muna. Unang-una, tingnan ko nga yung warrant of arrest. Tingnan, sino ba kayo bang Kayo ba mag-implement ko lang yan, sila ng proper documentation kung sila talagang magsasagawa at bakit dito. Hindi ko sasabihin kailanman na makipag-coordinate. Parang binigyan ko ng approval ang mismong ang Sergeant at Arms, dito mo siya hulihin. Iba naman ito eh. Boss, sa prinsipyo ng paggagalangan ng 2 o 3 bahagi ng ating pamahalaan, huwag naman ganito. Itong mga ibang nagkukomentaryo, puro politika na lang eh. Inaano daw namin, nagkakanlong kami ng kriminal. Kinukup-kup niyo raw ang isang fugitive. Sabi nga gano'n, di ba? Paano naging fugitive yung tao? Sinasabi ko nga na walang basihan yung ICC na yan. Dahil nga meron tayong sariling batas. Ibig mo bang sabihin, sa nakikinig lahat sana yung mga gumagawa ng mga komentaryo, lalong-lalo na yung retired justice ng Korte Suprema, no? Napakagaling ng tao na yan eh. Opo. Tatanong ko lang sa kanya ganito, ikaw ba naniniwala na ang Philippine Supreme Court ay mas mababa sa ICC? Yan. Sagutin mo. Kaya niya ba sagutin yun? Ay, tsak, hindi po. Hoy, baka hindi mo alam. As of May 26 na ba ngayon? Ano ba na ngayon? Ano pa? 15 pa lang. As of whatever. May 15. Kasusweldo lang namin, Sen. Kaya matatandaan mo. Ano? Oo. Kasusweldo mo lang? Kasusweldo lang po namin eh. Kaya alam ko po itong araw na ito eh. Kasusweldo mo lang? Yes po. Ano pong importansya ng may araw na ito? Kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon, ang ICC is 24 years old. Okay. May idea ka kung gaano katanda na ang Philippine Supreme Court? Oo nga, no? Ano oo nga? Ilang taon na ba? Wala akong idea, Sen. 125 years na ang Philippine Supreme Court. Itong ICC, 24 anyos pa lang pala. na kaya lang naman nandyan pa, meron pang naniniwalang mga ilang bansa. But I would like to believe about 70 countries hindi kasali. Ayaw nila ang ICC. At ang iba nga, pumupull out pa. Ibang kasapi na, pumupull out Ayaw pa. ng China. Wala ang China dyan. Ayaw ng Russia. Ayaw ng Amerika. Amerika, ayaw. 3 sa malalaki. Israel, ayaw niya rin. Tayo lang nagmamahal dyan eh. Sa ICC. Mukhang nagagamit kasi sa mga kalaban. Ay, yun ang hindi nakikita. Talagang ginagamit. Walang basihan na eh. Wala na tayong treaty. Maski saan mo idaan. Maski idaan mo pa doon sa Rome Statute na siya nagbigay buhay ng ICC, sinasabi pa rin doon, dadaan ka sa judicial system ng custodial state. What is the custodial state? Pilipinas. Kasi yung tinatawag nating due process, kahit saan, hindi mo pwedeng banggain yun. Kung sa sarili nilang statute mismo, nakasalalay. At tayo ayaw natin ipatupad. Hindi ba yung dating nagdala kay Digong. Nung makausap ko siya kasi naging LTO na siya.
Si Ano, Lacanilaw. si- Oo, kasi Lacanilaw, si kapampangan Marcos siya. Lacanilaw, opo. Sabi ko, kwentuhan lang tayo. Ano man nangyari ka ako? Ganito, ganyan. Yun nga, kanya. Nung nandun na kami, ano ka ako yung mga ano yung mga process, yung mga legal processes. Pagdating doon, bago mo siya kako iniwan, ano mga pinaano sa iyo? Oho. Meron po kanyang pina-check sa akin na checklist. Okay. Isang importanteng tanong siguro yun. Bago mo ba dinala rito ang taong ito? Yan ang tanong lang eh. Siya ba, sa pagkakaalam mo, ay dinala sa isang competent judicial authority? Tatlo yung ano. Oo. Tatlo yung boxes. Opo, checkan. Chinikan nila yun eh. No? Ah. Don't know. I don't know. Oo. Anong chinikan niya? I don't know. I don't know. Kung chinek niya, no, Oo. binalik. Kasi alam ng ICC, maliwanag na maliwanag, sa Article 59, dapat dumaan sa competent judicial authority. Saan pinadaan? Sa Villamor Air Base. Hindi, Sen, noong natatanda namin ni Jen yan eh. Oo. Na ang competent judicial authority ay inako ng DOJ nung panahon na yan. Alam mo lang, yung Judicial Executive Department. Kaya katawa na kami rito. Oo. Kailan pa naging Oo, judicial authority? Competent judicial authority. Kung, bakit ganun ang tanong? Kasi alam nila eh. Sabi ko, ba't namang sinabi mong I don't know? Alam mo namang nandun sa... Villamor. O siyempre, pangangatwiran na lamang yun. Wala na akong magawa, nandun na yung tao eh. Kasi sir, sabi niya, sa laki naman po ng Villamor, may nakapagitan pong malaking fence. 4 na oras naman po ako ditong naghihintay. Hindi ko rin naman po alam, baka dinala rin. Kaya, I don't know. para po siguro safe na rin ako, I don't know ang sinabi ko. Kinuha siya. Pero sana kapag ikaw ay nag-aalinlangan, sinabi mo na lang no. Alam mo baka ako implikasyon nun? Papabalik sa'yo. O, siguro ka ako, ayaw mo munang bumalik dahil nandun ka na eh. Sipsipin mo ka ako eh, nakapasyal ka. Nagbibiruan lang naman kami. Anyway, Sen, di ba, nung una, nag-coordinate ang NBI kay SP Soto. Nung nakaupo na po si SP Alan Cayetano, nung sapagat ilang araw, bumalik na po yung mga NBI, nakikipag-coordinate ba ulit sila? Sa bagong bagong pamunuan liderato. ng liderato ng Senado? At sa bagong OSA. Oh. Paano nakikipag-cooperate nga? Bigla na naman kami nilusob ng... di sana, sinabi niya, boss, lulusubin namin kayo. Dadaan po kami sa kabila kasi hindi kami makadaan dito, halatang halata po kami. Ayun, oho. Nasaan yung pinangako mo sa akin na ilang dokumentong inihingi ko sa iyo na sabi niya, bukas po ipapadala ko sa iyo. Ano na ngayon? Biyernes na ngayon. Oho. Kaya pala, hinahanap ng... si Senadora Amy, nasaan yung mga dokumento hinahanap namin? Mukhang sabi mo lang ayun, nasa sasakyan mo, pero ngayon, hindi pa rin na naisusumite pala yung mga papeles na yon. Oh. Buti na lang hindi ako nag-vlog. Kaya ko mag-vlog kasi kasama ko yung staff ko noon na magaling sa... Oo nga. Sabi ko, hindi na lang ako. Kumain muna tayo para... Lahat po hinihintay namin kasi nag-vlog yung mga kasama niya. Senator Jinggoy, nag-vlog. Hindi yun ang ano. Alam nyo naman, hindi naman ako... Hindi ko play yung gano'n. Doon ako nang hinayang sa tagpo na yon, Sen eh. Kung Bakit? nandun lang ako, sa tagpo na yon, tsak, tututukan ko kagad kayo ng cellphone. Hindi naman kita papayagan. Bakit po? Ayaw ko ng ganun. Oo. Ayoko ng showbiz. Ayun. Ayoko ng showbiz. Kasi yun ang tagpo ng pagkakataon para sumikat ako, Yung Sen isa sa amin, yung mahilig sa showbiz. Kilala mo na kung sino yun. Ganun ho ba? Ako ayoko ng ganun. So, Gusto ko sa akin, totoo lang. Kami kasi showbiz Kung nandun ako, kami, medyo nalulungkot ako sa nangyayari. Hindi ako Opo. natatakot eh. Lungkot na lungkot lang ako. Ba't nangyayari ito sa bansa natin? Nagso-showbiz ka pa rin, gano'n na nga nangyayari. Sabi ko sa mga kasama ko, ito may konti pang pagkain dito ka ako. Kain muna tayo. Kumain muna tayo kasi mag-aalas halos alas 10 na ng gabi na. Kasi naman, Sen, kaya ko nasabi yon. Sa gabi na yon, ilang araw, may higit ata sa 1,000 text ang tinanggap ko. Kamusta si Sen? Nasaan si Sen? Ano nang nangyayari kay Sen? Dahil lalo na kay Sen. Oo. Siguro ang daming Aakyat tumatawag na ba sa kami sa Senado? Kukunin, poproteksyonan ba namin si Sen? Ganun po. 23 milyon ang tinanggap kong text.
Mas marami pa po sa boto ata ninyo. Nasira nga itong ano eh. Sabi ko, i-reset mo nga ito. Ba't nagkagano, sir? Nabulunan na po eh. Sa dami po nang nag-aalala. Naubos Tinatanong yung, po O, kayo talaga. na lang magano sa kanila, sabihin nyo, mausay naman tayo rito. At, naubos storage. ha? Yung storage Napuno ng... napuno eh. Ay, naku. Si Ma'am Edna naman, nakausap kayo kagad. Siyempre, Dali-dali ko naman siyang tinawagan. kayo nang unang tumawag. Okay naman na kami rito. Lalo nung nagkaroon ng putukan, ang tanong, nasaan si Sen? Anong ano? Ganun ho ang siyempre, alam nyo. Pero ikaw, isa ka sa hindi nag-text sa akin. Yan ang tandang-tanda ko. Akala mo siguro mabuti pa ito, nag-text sa akin eh. 23 million, Sen. Napansin nyo pa, wala akong text eh. Binaba, kaya nga alam ko eh. Tinitignan ko, nung siguro malapit nang umabot ng 23,942,000, biglang na, wala na pala akong, wala nang... Kaya hindi ako naka-text, Sen. Ako yung nakaluhod at nananalangin nga kayo ay, gabayan. Hindi ko na nagawa mag-text. Para kang isang senador na kilala ko. Si Obis. Yung tagpo na yun, Sen. Pakita nga natin. Yan. Yung nagkakaputukan na yan, Sen eh. nasa loob sila, nagmi-meeting. Nasaan nung tagpo kayo yan, Sen? Yung may pumutok na hong... Hindi ko alam, hindi ko naman sa ulado yung buong building na yan. ganun ho ba? Nung pumuputok, nasa loob na kayo. Nasa loob kami doon sa opisina ni Senate President. Senate President. Ayun. Nasa second floor kami. Extend natin ng konti, paparating na kanya yung Yung articles of impeachment. Articles of impeachment. Kaya kami, Nandoon. habang binibrief nga kami, biglang nagputukan. Kakalad nyo daw, fireworks eh. Sumilip pa nga kami ganyan eh. Nagata sabi ni Senator Pia, stay away from the window. Sabi niya. O di umupo na naman ako. Ako naman gusto ko talaga nakikita kung ano yun. Baka nga fireworks yun. Fireworks. Ako munang gumanon talaga. Sumunod si Alan. Nagalit si stay away from the window. Ate. Kasi akala baka may sniper. Kaya pala pinatay pa po yung ilaw. Pinatay na yung ilaw para daw hindi makita kung sino na doon sa loob. Lalo ako nalungkot nun. Aba, bakit po? Sus Mario, sabi ko nga sa iyo malungkot ka na at nangyayari sa bansa mo to, sasamahan po ng papatay ng pahingilaw. Dinalo kong mawala na. Hindi nyo makita Sana yung... naman lang nakakakita ka ng maliwanag na ganyan, hindi ka masyadong malungkot. Subukan mong malungkot ka, patayin mo pa yung ilaw. Naku po. Anong damdamin Oo mo? nga po naman. So ngayon po, ano hong mga hakbang na gagawin ng Senado? Sen? Napag-uusapan ho ba ito ng... Pag-uusapan pa lang namin. Oo. Kasi nga po, sa kabilang banda, nakakalungkot po itong pangyayaring ito, Sen, na ganito po ang nangyayari sa isang sangay ng ating pamahalaan. Di ho ba? Alam mo, hindi lang nakakalungkot eh. Ayoko na lang i-describe na ganito kasi ayoko mawala ng pag-asa mga kababayan natin. Pero alam naman nila eh. Yung senaryo na bakit kailangan mangyari sa bansa natin ito, dahil lamang sa politika ba? O ano kung halimbawa, napalitan kayo ngayon. Kung hindi rin naman maganda yung pagpapalakad namin bilang majority, kaya rin yung kamukha ka. Wala pa nga kami 2 months sa tanong, nilugso na nila kami, di ba? Pero nagalit ba kami? Wala namang personalan yun eh. Bakit nung sila nga, hindi na nila malaman ang gagawin nila? Kailan daw po malalaman yung mga yung chairmanship ng mga komite, Sen? Kasi marami nag-aabang sa inyong posisyon eh. Baka sa Lunes, talakayin. Ganon. Kasi kailangan gawin yun. Paano kami makakapagtrabaho kung hindi namin alam kung sino yung mga chairman ng committees? Di ba? Ang mahalagang tanong nila ho ngayon, Sen, saan ba yun? Ito, naku, dami ng... Kukunin ba ulit ni Sen ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee? Nung isang araw kasi, napag-usapan namin ito ni Nelson, sabi ko, kung ako tatanungin, sabi ko kay Sen huwag niyang tanggapin. Ano yung tanong? Kung tatanggapin niyo raw ulit ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung iaalo. Pasagutin mo yung bulaklak. Pasagutin ba? Talinhaga po yan. Diba? Bulaklak. Bulaklak. Huwag nyo nang isipin yun. Tuloy na natin na pag gusto nyo i-discuss Ganun ho natin. ba? Pagtanungin natin. Ano yun eh? Bugtong yan eh. Di ba yung tanong mo sa bulaklak, sabi? Kaya nagtanong ka eh. Pasagutin mo yung bulaklak. Simple yun.
parang inaambus interview kayo eh. Ikaw ba, bilang isang Pilipino, payag kang hulihin ng ating kapwa mo Pilipino? Sa dami nila kasi, ina-avoid ko nga sila. Kasi itong mga kasama ko nagre-reklamo ngayon. Sa thread namin, bakit ganito yung mga press? Ito yung sinabi ko, tapos babalik ta rin nga. Sila lahat nagre-reklamo. At tapos nagagalit sila sa thread. Ako naman, hindi naman ako sumasama sa kasasagot. Nung napagod na ako ng kababasa ng reklamo nila dahil nga, ba't ganito yung ganito, binaligtad. Ito yung sinabi ko, ganyan-ganyan. Tapos balikan na. Iniiba balita. Kaya nga ako, dahil wala naman akong paniwala dyan sa mga bayaran na yan, sabi ko, I avoid them. Tapos sabi nung isa, tama ka? Di ba? Kaya pala nung Di ba tumatakbo ako? Sir, sabi niya, ipahuhuli niyo papayag po ba kayo na ipahuli si... alam mo na, mga leading lahat eh. Kahit anong isagot mo doon, tatamaan ka, di ba? Sir, pasakay na ako. Sir, papayag ba kayo na ipahuli niyo si Senator Bato? Ikaw ba papayag? Di, sir, kayo po naman ang may kapangyarihan. Hindi, ikaw muna bilang Pilipino. Payag ka. Alam mo sagot niya? Hindi po. Yun pala ako. Yan ang sagot. Ayaw pa niyang ilakas eh. Dinig ko na. Ikaw, papayag. Bilang pisang Pilipino, papayag ka. Hindi po. Yan ang sagot. Kaya pala, Sen, nung tinanong si Senador Bato na, Sen Bato, saan kayo pupunta? Ba't kayo lalabas ng sesyon? Anong sinagot ni Senador Bato? Ewan ko. Magsukomport room ako. Magsukomport room ako. Sasama ka ba? Kaya pala ganun na yung mga sagot eh. Ay, nako. Anyway, Bati sige. muna tayo? Sige. Papalubag-loob muna tayo. Bawas tayo? Sige. Ang una bumabate sa inyo, Sen, at natutuwat kayo ligtas, ay ang Carey Herrera. Ayan. At Basta ka, Karay. Apo. Magandang hapon din sa kanyang mga binabati, Elsie Ramos, Melba Ramos, Cedric Paltao, Eli Valerio, Kamalu, Carey Herrera. Ayan, Carey. Ang buong Gumaka, Quezon daw po, Quezon East, ay nakatutok sa ganang mamamayan. Ayun, sa pangunguna po ng Kuya Joji Manalansan. Salamat po. Ganon din daw po ang mga taga-distrito ng Palawan. Sa pangunguna po ng Ka Esmeraldo Sibuma. Binabati po kayo ng Kuya Julius Monzon Alonte. Ayan. Happy birthday kay Franz Reta, dyan po sa Dubai, UAE. Nako, happy birthday. Yan. Sabi naman ni Kuya Abet Malate, shout out po kay Ka Richard Don Diego. Ayun, nandyan daw po sa Centerville. Happy weekend po sa inyo. At Ayan. binabati rin kayo, Sen, ng buong distrito ng Spain. Uy. Nakatutok ngayon at binabati natin ang ka Froilan Enriquez Jr. at ang ka Christopher Tabenan ng Bilbao, Spain. Ayan, Si Ate Badet, sabi niya, ay nakatutok din po sa ating palatuntunan. Si Engineer Badet Ora. At ganoon din po si Ate Maida. Na-appoint na yata na district engineer yan. Ay, opo, congratulations. Mukhang doon ata siya sa distrito ni... Batangas ba? Batangas first po. Oo. Maganda yun ah. Oo, Di ba? maganda. Oo. Sa distrito ata ni Kong Lian. Hindi, maganda ano. Opo, magkaroon ng best friend si Kong Lian doon. Malapit-lapit kung sakaling gusto mo siyang pasyalan, di ba? Ay, opo. Tsaka Kesa naman sa Quezon, malayo yun eh. Oo, 4 na oras ang gano'n. Dito sa Batangas, 3 oras kalahati lang. Ano? Sabi naman ni Engineer din, Maida Maligaya, pakibati po kay Sen, ang akin pong anak na si Irish, mula po sa Pila, distrito ng Santa Cruz, Laguna. Binabati rin Ayan. natin dyan mga taga Saudi Arabia. Ba? Binabati ni Sandro Ternida na nanonood sila ngayon dyan sa Saudi. Si Attorney Gilbert Ordoña, nanonood din pala sa atin, ano? At saka si Kuya Yeye Manawis ng Pair Cargo na iya. Sabi niya, Jen, pakibati ako kay San Dante, nakatuto kami dito sa Pair Cargo na iya. Ayan. Sino pa? Happy birthday daw, Alan Ambrosio ng Caloocan. Ayun. Ayan. At kay Noel Lim ng Logistics, birthday. Kay Kuya Noel, happy birthday. Ayan. Pati na si Tal Lagman ng Mexico, Pampanga. Talaga naman, no? Si mga taga Palawan South naman daw po, ano ha? Pakibati naman daw po ang aking may bahay, ang ka Lori Haka.
Ano ha? Salamat po ng marami, Kuya Ricky. Ang Kuya OG Jonko naman, sabi niya, Jen, pakibate ang Camarino, happy birthday. Aba, Camarino, happy birthday po. Noong isang araw nasa Doña Faustina kayo, yun nabanggit na birthday niyo po pala. Ha? Binabati po siya ng Finance, EDPS, and Sundry Section. Ayan. Happy birthday po. Advance happy birthday daw po sa tagapangasiwa ka Henrico Gamboa mula sa district ng Cotabato North. Ayan. At belated happy birthday sa kanyang anak Grace Dayan Gamboa. Ayan. Ang Kuya Joel Mangandi. Ayan, kami po ay nag-alala din daw kay Sandante pero masaya kaming napapanood ang ating palatuntunan. Ayun. Binabati rin natin dyan yung taga Killeen, Texas. Si Ate Loti Sioson. Ate Julie to eh. Ganon. At ang pamilya Ocampo, Thomas, Lormi, Kaloy, Cora, at ang kanilang apong si Sierra, dyan sa Killeen, Texas. Ayan, ang mga taga Thomas Cloma? Huh? Opo, mukhang kumagana ka talaga. Thomas, Lormi. Ang mga taga La Union, sabi niya, Jen, ang nanonood kayo, ang gun club namin, La Union Top Gun Shooting Association, pakibati pong lahat ng mga officers and members, lalong-lalo na pong aming presidente sa club na si Sir Jimmy Pua P. Magkakaroon daw po ng inaugural shooting sa aming shooting range at matatagpuan po sa barangay Nagituban, San Juan, La Union. Ayan. Salamat Kuya Josh Vlog na lagi po nakasubaybay at salamat pala doon sa malaking guwapol na pinadala sa atin. Ayan. At kay ka Oliver de la Cruz. Ay, Ka Oliver, magandang hapon po sa inyo. Ha? Ako po send kasi ano na eh. Yun po. Malapit na maging diakono. Ayan. Ikaw? Nabigla to na si Sen. Bihira mabigla si Sen. Sa putok ng baril, hindi nabigla eh. Nung sinabi mo ikay, magdadya ko na, nabigla Diakono na ako. Kasi mukhang malapit na nga eh. Ang Kajun Tapang, Kajun. Nabati ko kayo na dyan sa may bahagi ng Makati. Nagkita kami dyan sa lokal ng Pasay. Kajun Tapang at ang buong staff po ng distrito ng Makati. Magandang hapon po sa inyo. At ganun din po ang Manolito Armada. Yan, Kajun Armada. Diyan mo sa bahagi ng Maynila. Ayan. Sino pa? Happy viewing daw po, Benedicto and Lolita Alibio at sa buong pamilya nila ng Santa Elena, Camarines Norte. Yun. Ayun. Ay, bago tayo matapos, mga 5 minutes. So, sa Monday po, mag-meeting kayo para mag-convene na po kayo as impeachment court. Ganun po ba ang mangyayari? Ano po in-expect natin by Monday? Kasi kailangan pang ayusin yung mga administrative matters. Opo. Wala pa kaming... i-adapt pa namin yung mga rules eh. Okay po. Pagkatapos, pag na-adapt ang rules, halimbawa, ang dami pang gagawin. Padadalan mo ng summons ang Vice President. Okay. Nagre-reply siya. So, yun. Kailangan kasing mauna lahat tong mga ito. Pag sinabi mo kasing impeachment court, parang nakahanda ka na, trial na ka. Ayun nga. Pag gano'n mo ba sa Monday, trial na? Paano mangyayari? Hindi po pwede. Hindi pwede. Preparation. So, ikukonvene lang po kayo. Hindi ko rin malaman kung paano i-convene bakit ang tawag mo i-convene. Kasi ito po ang ginamit ng mga senador eh. Magko-convene ka sa impeachment court, ready for trial yon. So yun pala technical Diba? ano po ibig sabihin. Pag-usapan yata yung rules. Kasi the Senate now is a Senate. Opo, Senado. Mako-convert ka lang into impeachment court pagka nakahanda ka na mag-trial. Ano-anong gagawin mo? Preparatory to trial. Ayun. Di ba? So May ganun pala. summons. Pasasagutin mo, bibigyan mo ng ilang araw yun. Pasasagot. O kung magre-reply yung prosecutor, magre-reply. Pagkatapos the issues are joined, okay, we are now prepared for trial, then we convene as impeachment court. Ayun pala. Yung rules pa lang pag-uusapan namin. Baka may mag-propose, i-amend natin ang rules, ganyan-ganyan. O debate pa yan. Ganun pala. Kasi naalala ko, nung kay SP Soto, pag tinanggap anya namin ng 12 at 13, magkukunbin agad kami.
Patawarin mo na yun, hindi naman abogado yun eh. Ganon. Opo. Kaya tuloy ang ginamit ko rin termino, magkukonvene. So, iba pala ibig Ang sabihin. ibig niya sabihin siguro, pagkatapos ng lahat ng mga administrative matters, Opo. lahat ng mga preparatory para sa trial, pag okay na kami, then makukonvene kami as an impeachment court. Ayun. Doon palang aakma pala yung magkukonvene. Oh. Di ba? Oh. So, marami pa palang pwedeng mangyari. Yan gusto nila kasi. Pag gano'n namin gagawin, magsuot na kayo ng ano. Ng robe. Oh. Ano gagawin natin? Ano nangyari yun? Nakasagot na ba yung isa? Ayun. Isipin mo na lang. Oh. Walang So, dapat pag-uusapan. maintindihan pala ng ating mga kababayan. Oo. Sa, ano, ha? Kasi yun ang akala nila, pagkatanggap nyo ng impeachment complaint, yung dinala nung nakarang araw, agad-agad, forthwith, ay magkukonvene agad kayo. So, hindi pa pala yun. Sinabi naman ng Korte Suprema, yung definition ng forthwith Oo. ay reasonable time. Di ba? Pending the requisites of due process. Ayun. Sabi naman ni Kuya Arvin Tan, Jen, nakikinig kami ngayon. Pakikamusta po kay Senador Marcoleta at sa inyong mga kasama. Nakikinig po kami habang nakapark dito sa Terminal 3. Nasa siguro? Nandiyan sa bahagi ng airport. Sabi naman ni Kuya Jess Bubon, pakibati po, magkakasaan na dito kami ngayon at kasama ang aming Kuya Eli Hebrew. Ayan, Ka Eli, nandiyan po sa bahagi ng Nubeleta, Cavite. Ang dami hong mga taga Cavite na nakasubaybay sa ating palatuntunan. Okay ka pa? Ayos na Okay na tayo? Sen, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan na nag-alala, nagtatanong kung kamusta po kayo. Ano po ang gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan, Sen? Salamat po sa mga kababayan nating nag-alala po sa inyong lingkod. Dahil nga po sa naganap na mga hindi maiiwasan na mga kaguluhan, dapat sana naiwasan po talaga. Kaya lang, dahil nga po sa maraming elemento na gustong gumawa ng ganito at ganyan, nalagay po kami sa isang kalagayan na nagkaroon po ng confusion. Pero salamat po at nag-alala kayo. Nakita nyo naman ay hindi naman po tayo nagalusan. Wala naman pong nangyaring di pangkaraniwang bagay. Salamat po sa inyong mga panalangin at pag-aalala. Naging epektibo po yung ating sama-samang panalangin para kay Sen. Di ba? Pero talagang hindi ka nag-text sa akin. Doon ako sa ating sa ating chat group. Okay na tayo. Sa lahat po ng mga nag-text at nagpadala ng pagbati, pasensya na kayo, hindi po namin maisa-isa lahat ha. Pahabol ko, Jen, Villapuerte family, Uncle Orlando Borja, nasa Doña Faustina, Scan Guadalupe ng Makati, si J. Carlo Villapuerte. Ayan. Del Valle ng Hong Kong, Sunny Correa ng San Diego, California, at Presi Bugarin ng South Korea. Yan. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan. At dahil Friday ngayon, see you on Monday. Happy weekend. Bye!